Pag-aaralan ko to, sabi ko, teka, hindi naman pala yung babaeng binanggit. Sabi ay, isa't isa. Ano po, ang binigay sa akin kasi na topic ni Pastor ay submissive wife. O, hindi ko alam kung wife ba o wives ang tama. Ano po? A submissive wife. Kayo kaya ito? Parang tanong, kayo kaya ito? Hello, mga nanay. Siguro sabi ng iba, depende. Di ba? Depende. Kaya pag-aaralan natin ayon sa salita ng Diyos kung depende nga ba. At dapat ay dumidepende sa salita ng Diyos. Salamat kay nanay ni Hana, ni Paul nandito. Salamat kay Konsihal. Salamat sa inyong presensya na, pero last po ay pinagdiwang na namin yung Mother's Day. Pero patuloy pa rin. Wala naman pong masama. Pagdiwang dapat na araw-araw no? Ang appreciation sa mga nanay, di ba? O may nag-yes. Ayan. Sige po, pasok na tayo kung ano ang papel ng asawang lalaki at babae sa pamilya. Ano ang papel? Ano ang role? Samahan na rin natin ng mga ilang karanasan sa buhay may asawa. Kasi sabi nga, best teacher ay experience. Kaya more na ang karanasan ay maririnig din natin sa ating pag-aaralan. So una po, ano po ba ang ibig sabihin ng submissive? Yan, ang submissive, sabi sa diksyonaryo, handang umayon sa otoridad o kagustuhan. Ano naman ang submissive na asawa o babae? Yan. Ang masunuring babae ay isa sa hilig. Parang gusto niya. Gusto niyang na sumuko sa mga kagustuhan, sa otoridad. Kadalasan din inilalarawan sa pamamagitan ng kaamuan, pagkamasunurin at kahandaang sumunod sa halip na igiit ang kanyang mga gusto. Hello mga babae. Sabi ko, wow, ganda. Sa halip na igiit ang kanyang mga gusto. Hindi po pala ganun, o hangarin o mga opinyon. Pasok muli tayo doon sa tanong kanina. Ano ang papel ng asawang lalaki at babae sa pamilya? Ang naman, pag ginawa kong bias, yung submissive wife lang ang ating tatalakayin. Masyadong matutuwa ang mga tatay. Balansihin na lang po natin. Kaya sabi, ano ang papel ng mga babae, ng mga lalaki, bilang sa pamilya? Wala po akong kinikilingan. Aaralin po natin ito ayon sa katuruan ng salita ng Diyos. So bagamat ito ay medyo, masasalin talaga tayo mga babae. Kasi minsan doon tayo kulang. Ano po? Kahit na ang lalaki ay babae ay pantay sa relasyon kay Kristo, binigyan sila ng Biblia ng partikular na papel o role na gagampanan sa kanila bilang asawang babae o asawang lalaki. So asawang lalaki ay dapat ay maging, alam niyo ba yung papel niyo mga lalaki? Ano unang papel niyo sa tahanan? Maglaba, magsaing? Tigasin, tigasin. Maganda yan. Oo, maganda yan. So, ang pangunahin, sabi po sa ating talata, sa unang Korinto 11:3. So, unang Korinto 11:3, ganito po ang sabi. Datapwat, ibig ko na inyong malaman nga ang pangulo ng ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Ang pangulo ng babae ay ang asawang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan po ang sabi, ang asawang lalaki dapat ay pangulo ng tahanan. Payag po ba kayo mga babae? Okay. Dapat tayo natanggi kasi salita na ng Diyos yun. At ang sabi sa Efeso 5:23, hapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, ang siyang tagapagligtas nito. So ang pamumuno bilang pangulo ng tahanan, ang pamumuno ng lalaki ay hindi po isang diktador. Hindi porke kayo yung pangulo, ay diktador tayo. O mababa yung tingin natin sa mga babae. Sa halip, ang sabi ditong pamumuno ay katulad ng pamumuno ni Kristo saan?
sa iglesia. Ganun po yung dapat na pamumuno. Ngayon, paano yung pamumuno ni Kristo sa iglesia? Kaya makinig kayo mga lalaki o mga may asawa na. Paano ba yung pamumuno na yon? Ang sabi sa Efeso 5:25 hanggang 26. Ganito po ang sabi. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Sabi nyo nga inyong-inyo. Yan. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, hinandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay talaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. So, inibig ni Kristo ang iglesia, dala ng kanyang kahabagan, kaawaan, pagpapatawad, paggalang, maging ang pagtanggi sa sarili. Kalimitan, rahars ba ako magsalita? Baka sabihin, ay, gayon niya, tapos si pastor. Kalimitan, ang sabi doon, hindi matanggihan ng lalaki yung kanyang sarili para sa kanyang asawa. Hindi masamang maging masaya ang asawang lalaki. Pero dapat po ang sabi ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia ay gayon na lamang. Alam mo po, meron ako na nabasa sa isang FB, nag-ano din ako ng mga patungkol sa submissive, paano ba mag-submit ang babae sa lalaki. Pero narinig din ito sa couples night, kung naalala nyo lang po, na may nagsabi doon na lalaki na mahal niya ang kanyang asawa katulad ng pagmamahal niya sa iglesia. Pero kung hahalukayin niyo po kung gaano kalalim yung sinabi mo yun, daig mo pa yung kinasal na ulit. Nakuha niyo po ba? Hindi siya ganong kadali. Sabi mo na mahal mo yung asawa mo katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iglesia. Sabi nga, dugo pa lang, di mo maibigay, buhay pa. Diba? Marami nagsasabi niyan. No? Dahil takot ka sa karayom. Hindi ka makapagbigay ng dugo na kailangan ng asawa mo. Diba? Kaya yung pagmamahal ni Kristo, hindi mo kayang tapatan. Hindi natin kayang tapatan. Yung sinabi lang tapatan maliliyo ka na tapat ka ba? Baka doon, bagsak ka na. Tapos sasabihin mo sa asawa mo, gano'n mo siya kamahal. Tapos sa tapat, hindi ka pa tapat. Hello? So, may nasasagasaan man po ay, lahat tayo nasasagasaan, ano? At kung hindi pa man ay, darating tayo doon, at least magkaroon tayo ng awareness, mga kalalakihan na, huwag tayong dumako sa ganoong kalagayan. Kasi hindi po maganda. Ano po? Hindi po maganda yung ganoong gagawin natin. Tandaan po natin, ang pagsasama natin, ang sinumpaan natin, sabi ni Pastor, hindi yan sinumpaan sa harap lang ng asawa mo, babae o lalaki. Kundi ito ay sinumpaan ninyo sa harap ng ating Panginoon. Kaya hindi mo madadaya ang Panginoon sa mga sinumpaan mo para sa Kanya. Alam niyo kung natatandaan niyo lang yung sinabi kong pag nagkakasakit yung asawa, tandaan niyo po ba yun? Na sabi namin ay nagkaintindihan naman kami ng asawa ko. Pag may sakit ako, kailan matulog ka kaysa mapuyat ka. Huwag niyo pong kukunin yun kasi hindi po yun maganda. Hello po. Hindi po pala maganda yun. Yung may sakit yung asawa mo, tapos natutulog ka. Ang sakit po sa pakiramdam ng asawang dinadalahik ng ubo, ikaw naghihilik. Kahit man lang tapik sa likod, ay gawin mo. Kahit tinaanto ka, para gumaang yung ubo niya. Nakukuha niyo po ba ako? Mali po pala yun. Kasi parang sabi, ay nagkaintindihan. Parang sa Diyos, na sinasabi natin na, naintindihan naman ako ng Diyos. Hindi eh. Ang Diyos, tapat na Diyos. Pag mali ka, tutuwid ka. Sorry po. Pero ganun po kasi, gusto ko lang baliin yun sa amin. Na ganun yung kasi yung nakapagkasunduan. Para sa mapuyat, pandalawa. Kaya nga sinabi sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman. Tapos matutulog ka, asawa mo may sakit. Diba? Nakukuha niyo po ako? Sige po, nakukuha niyo ako. So, dapat na mahalin ang kanyang asawa to the max. Kasi ganun yung love ni Christ. Sabi ko nga, walang makakapantay. Pero iyon ang gustong pagmamahal ni Kristo, katulad ng pagmamahal niya
sa iglesia na dapat ay ibigay din natin sa ating mga asawa. Pantahimik, pero okay lang yan. Kasi at least, parang, oo, nakikinig tayo, parang, di ko na i-apply kay Hana yun teka nga. Diba? Di ko na i-apply yun kay, Esther Edith, teka nga. Diba? Pero hindi, apply to ni Brother Alex, no? Hirap kayo magpunta dun sa, yun, Nogabed ba yun? Para siya ay ipa-therapy. Gabi-gabi, gagawin ni Brother Alex yung ganong serbisyo sa kanyang asawa para gumaling lang. Amen. Punta tayo doon. Pero yun po yung tama na ang pag-ibig ni Kristo, hindi natin kayang pantayan. Sana man lang, humahabol. Nakuha nyo? Yung humahabol man lang. Hindi mo nga pantayan, pero humahawig ka naman kahit papaano. Parang gano'n, humawig ka. Ayan, kasunod. Ayan, sabi ko kanina, yun yung pag-ibig ni Kristo. O mga babae, ang mga babae dapat magpasakop sa otoridad ng kanilang asawa. Ayan, di mo sinama si Brother June, tuwan-tuwa to. Dapat magpasakop sa otoridad ng kanilang asawa. Kasi nga, Pangulo di ba? Ito na ang sabi, Efeso 5:22-24. Ayan. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, ang siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman mga babae, dapat pasakop ng lubusan. Sabi niyo lubusan. Ayan hindi po depende. Lubusan. Lubusan sa kanilang asawa. Kahit na, sabi natin, kahit na nararapat magpasakop ang babae sa kanilang mga asawang lalaki, sinasabihan ng paulit-ulit ang lalaki kung paano naman nila dapat tratuhin ang kanilang mga asawa. Oo, dapat. Pero paano mo tinatrato yung asawa mo? Nakuha niyo po ako? Kaya mamaya sa rurok ng ating pag-aaral, bakit hindi nagpapasakop yung asawa mo? May kulang ka. Maganda po, Ba't hindi nagpapasakop? Ba't hindi yes, love, ang inyong asawa sa inyo? Kaya sabi doon, paulit-ulit na lang siya sabihin, tratuhin ang asawa ng kanilang asawa ng mabuti. Hindi sila dapat maging isang diktador, bagamat pangulo, kundi dapat pahalagaan nila ang kanilang asawa at respetuhin ang kanilang mga opinyon. Respetuhin ang mga opinyon. Hindi naman sinabi ng babae pag nagsalita siya na yung masusunod Yun ang hirap Sa mga lalaki, akala pag naswestyo na yung babae, yun na yung masusunod. Hindi naman po. Ewan ko sa inyo, ang mga babae, nagsasabi ka lang ng opinyon mo. Pero ang last resort, ikaw pa rin. Nakukuha niyo po? Nagsabi lang sila, hindi sila nagdidikta, hindi kanila ina-under, saka makatwid. Ilagay niyo sa utak. Sa isip niyo para magandang pakinggan, pero mas madiin pag utak. Ilagay niyo sa utak ninyo, mga lalaki, ang asawa niyong babae hindi kalaban. Kakampi. Sabihin niyo kakampi. Mga lalaki, kayo po magsasabi nun. Kakampi. Hindi niyo kalaban yan. Pag pinagsasabihan kayo, may sinasabi silang gustong mangyari sa'yo, hindi dahil hindi ka mahal o dinidiktahan ka. Hindi. Kakampi mo yan. Alisin niyo sa mindset ninyo, mga lalaki, na kalaban ng asawa. Walang competition pagdating sa mag-asawa. Nag-aangatan yan. Hello, mga lalaki, babae. Nag-aangatan yan. Kakampi na away mo. Di ka nakikinig. Bigay lang naman ng opinion Di ba? Hindi sila dapat diktahan. Sa katotohanan, ang sabi, hinihimok po kasi yung asawang lalaki. Ganito po ang paghimok sa asawang lalaki. Efeso 5:28-29. Ayan, ang sabi,
Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Sabi niyo nga lalaki, tulad ng sarili nilang katawan. Ganon, grabe ano? Yung pagmamahal na dapat ibigay sa asawa. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mong katawan. At ang sabi pa, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Hindi pwedeng ikaw lang mahalin mo lang yung sarili mo, yung asawa mo. Kung gaano mo minamahal sa sarili mo, gayon din yung asawa mo. Kaya nga po ang pag-aasawa, hindi ano yan eh, hindi flesh decision. No? Yung parang masatisfy yung flesh ko, is na ako. Kaya nga si Pablo nagmungkahi. Kung maaari lang, huwag na kayo mag-asawa. May nagpa-counsel sa akin, hindi ko sabihin pangalan. Nagka-problema sa asawa. Alam mo kung nabasa ko lang yung Korinto, unang-una. Pero hindi mo ako nagsisisi kasi may anak ako. Dapat pala, hindi na nag-asawa. Sakit lang ng ulo. Desisyon nyo yan. Ano po, sinasabi ko lang yung nagpa-counsel sa akin. Sana daw po, nabasa niya yung Korinto, nasabi ni Pablo doon, mas maigi pang walang asawa. Pero masarap pa may anak. Agree ba? Masarap may anak. Pero mas pasasarapin ni Lord. Pag uwi ninyo, yung asawa ninyo, naku, sasabihin nyo, masarap palang may asawa kaysa may anak. Kung i-apply natin to, ano? Ayan, sabi, ayan na, punta na ulit tayo. Ano, mga babae, okay na po ba yon? Ang sabi, tulad ng kanilang sariling katawan. Ano po? So, punta tayo uli sa babae. Colossus 3:18-19. Puro talata po to. Kaya wala po sasabing depende. Ito po ay dapat sa salita ng Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Nakita nyo? Kalooban ng Diyos magpasakop. Kasunod na talata. 19. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Alam niyo po ba yung pagiging malupit? Akala niyo ba yung sinasaktan lang? Yung nasampal mo, natadyakan mo. Hindi po yan eh. Maging sa salita, maging sa kinikilos mo, nasasaktan mo si babae. Hello, mga lalaki. Akala niyo yun lang, yung pinagbubuhatan ng kamay? Hindi. Yung kilos nyo lang, na may problema kayo, ayaw mong ayusin. Wala kang kibo, hanggang sa parang naglaho na lang. Sabi nga doon sa happy wife, happy house yata yun. Basta yun. Di ba? Sabi doon, ang relasyon, hindi lang love with decision. Di ba? It's build up. Sabi, nagbi-build. Ano yung magbi-build? Para mabibuild yun? Sabi, komunikasyon. Ang hirap sa mga lalaki, sorry po sa mga lalaki, ang gusto pa naman ng babae, komunikasyon lagi. Kahit tambakan mo yan ng regalo, mas gusto nila kinakausap mo sila. Sa dami ng trabaho sa bahay. Tapos basta ka nalang darating, anong ulam? Di ba? Parang gano'n. Anong ulam? Di ba? Hindi mo nga na, kumusta eh. Kahit kayo magkasama sa bahay, matuto naman kayo mangumusta. Oh, love, nahinga ka pa ba? O, di ba? Na ano na lang natin, kasi kulang talaga eh. Alam nyo, ang unang-unang sisirain ng dyablo, alam nyo naman pamilya eh. Uunahin relasyon ng mag-asawa eh. Kasi pagbagsak na yung relasyon ng mag-asawa, madali nang bumagsak eh. Di ba? Ang babae, hanggat makakatiis yan, titiisin niya. Pero tandaan mo, may hangganan ang babae. Hindi sinabing tapat siya sa kanyang sinumpang pagtitiisan ka. Pagtitiisan ka hanggang wakas. Pero salamat kung may Kristiyano kang asawa. Kasi gagawin niya yon. Pero pag wala siyang relasyon sa Diyos, susuko. Diba? Kalimitan nga wala nang kasal, diba? Puro pagsasama na lang. Ayaw kasi ng commitment. Pero tayo, dahil alam natin na tama ang magkaroon ng tamang pagsasama ay kasal, ginagawa natin yon. Hello po. Isin pa po ba? Kaya sabi doon,
Mga lalaki, huwag niyong pagmalumpitan ang inyong asawa. Kasi pag meron po kayong happy wife, happy lahat. Kahit yung anak niyo happy. Tuwang-tuwa sila pag ang asawang lalaki, minamahal yung kanilang mami. Kaya kalimitan ngayon, wala naman nakakampi sa daddy, di ba? Napansin niyo po ba yon? Pag kayo nag-survey, puro makamami, puro sa mami. Kasi ang daddy pagdating lang, sabi nga, tinawag pang haligi. Hindi naman totoong haligi. Di ba? Ang haligi, maraming trabaho yan. Pero ang asawang lalaki, nagiging trabaho lang sa pamantayan ng mundo. Pagkaabot, tapos na. Tinatanong mo ba, kumasya ba? O, mga lalaki, nagtanong na ba kayo ng ganon? Parang may pinag-uusapan na yung dalawa. Ayan. Kasi, hindi po totoo kasi eh. Totoo na ang tungkulin ng lalaki, magbigay ng kanyang, sabihin nga buo. Pag hindi buo, hindi kayo pagpapalain mga lalaki. Pag kayo sumusweldo, kay saan pagaling yan? Dapat ang entrega sa tatatlo yung nagsabi sa asawang babae. Dapat di ka naglilihim ng pera mo. May pera ka pala, nililihim mo. At tanong mo kung pumayag siya sa kasunduang gano'n na hindi ka mag-iintrega. Hello? Sorry po, pero kailangan natin talakayin ng mga bagay-bagay. Ito ay hindi lang base sa salita ng Diyos. Sabi nga, base din sa karanasan. At ang karanasan ay best teacher. Para hindi nyo natahakin yung mga bagay na dinadaanan ng isang tao, yung mga karanasan nila. Kaya wag nyo sabihin, anong madalas na sinasabi ng mga nanay ninyo? Galing na kami dyan. Papunta. Totoo po. Salamat may mga magulang na gano'n. Di ba nagpatotoo si Hana dito? Umiiyak. Kailan nyo pa i-realize pag nag-asawa kayo, nagkaanak kayo, hirap pala mag-alaga, tsaka nyo matatanong ng nanay nyo. Tapos yung nanay nyo, wala na pala. Nandun na sa sementeryo. Kailan pa kayo babawi? Wala na. Hello? Wala nang bawian. Sana, sayang. Ang hirap pala maging nanay. Yung sinasabi yung bouquet of flowers, tsaka bouquet of money, hindi 60,000 lang yan. Sa ginawa ng nanay nyo, hindi. Mga anak, magising naman kayo. Huwag niyo sabihin, obligasyon ng mga nanay na kayo ay napalaki, napag-aral, tapos na. Gaano ba naman yung bigyan niyo sila ng buwan-buwan na bigay? Mahirap ba? Ito na sermon ko na rin eh. Buwan-buwan, 500. Tuntua na yun, di naman sila salagay. Ang mahalaga sa nanay, ito ang totoong nanay. Yung naalala mo siya. Pangalo-halo. Ma, pangmasahe. Ma. Hello. Huwag mo sabihin, trabaho niya yan. Tandaan niyo po aking sermon sa Malabanan. Ang pamagat po, sino ang nanay mo? Dapat kilalanin niyo ang nanay niyo. Hindi lang Mother's Day. Hindi lang talaga. Araw-araw. Araw-araw. Yung anak ko wala sa poder ko, na kahit once a week, masaya na ako. Once a week, padala ka ng message. Kahit kumusta lang, at least alam ko buhay ka pa. Diba? Nasa ano po siya eh. Medyo malayo yung lugar na yun eh. Saan nga yun? Hindi ko alam kung anong bansa yun eh. Malayo-layo, kaya siguro gano'n. Sabi ko, nak, padala ka ng picture mo. Kasi namimiss kita. Diba? Kung walang nanay na ganyan, ang anak wala na. Susukuan ka na rin ang anak mo. Hindi mo ko naalala nanay ko eh. No? Pero salamat sa mga ina, nung kakulangan din ng ama, pinupunuan. Kung nagkukulang ang ama sa mga bahaging yaon, kung sabihin, hindi ko kasi sweet eh. Wala. Yung Kristiyano ka, hindi na moldugali mo.
Hindi kasi ako sweet. Hindi kasi ako ganun pinalaki. Hindi ako ganun lumaki sa pamilyang yun eh. Pero pag Kristiyano ka, magkaiba man kayo ng pinagkalakihan, totoo yan, may pagkakaiba. Pero nababago. Hello? Nababago. Huwag niyo sabihin, ewan ko na lang nung kaya niyong tiisin yung asawa niyo, hindi niyo kinikibo. Anong klaseng asawa yan, hindi mo kinikibo? Kung kaya mo, maghiwalay na lang kayo. Pwede naman, di ba? Huwag lang nga kayo mag-aasawa. Di ba? Sabi, maghiwalay kayo, pero huwag na kayo mag-asawa. Patuloy kayong maglingkod sa Diyos. Hello? Buhay pa po ba? Yan. Kaya nga sabi sa aklat ng Pedro, unang Pedro 3:7, ganito ang sabi. Kayo namang mga lalaki. Bakit lalaki? Lagi sinasabihan dito, araw nga ng nanay. Kaya nga araw namin yan Kaya mga lalaki yung pinagsasabihan. Di sa June, babae naman ang pagsabihan ninyo. Kaya lalaki, papasayan kasi natin mga asawa natin babae. O, yan. Kayo naman mga lalaki. Sabihin nyo, unawain. Lalaki magsalita. Ayan, unawain ninyo, pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina. Naniniwala po ba kayo salita ng Diyos? Kung titingnan ninyo, kasi ang tingin ng aking kuya sa akin, strong strong woman ako. Kaya nung magkamotor kaming unang-una, naku, maunahan ka rin almang magmotor. Kasi ang tingin, matapang. Diba? Ang tingin, malakas. Pero, ang sabi ng Bible, diba, ang linaw, mas mahina. Kung yan maipalagay na asawa nyo, malakas. Biblia na nagsasabi. Kahit ang lakas nilang tingnan, minsan sinasabihan nyo pa mga nanay nyo, madrama. Mga artista yung mga nanay na yan. Uy, hindi totoo yan. Hanggat kayang tumiis ng ina, ng mga sakit para hindi sila pabigat ginagawa nila, hindi sila nagdadrama. Ayaw lang maging pabigat sa inyo. Naglalakas-lakasan. Kasi para gayahin ninyo, malakas. Diba? Parang nanay ko, sabi ko, gusto kong gayahin nanay ko, gumagapang na, nasamba pa Gapang na yon papunta dito pag nauwi sa akin. Bago pa makarating dito, naman, hindi uso-uso sakay-sakay. O parang naligo ang nanay ko. Bago makarating dito, basang-basa ang nanay ko. Sabi ko, gayahin ko nanay ko. Diba? Pero tandaan niyo po yung sinabing una, mas mahina po sila. May katotohanan po yun. Huwag niyo ibase sa nakikita niyo ng inyong mata. Strong. Strong tong asawa ko. Strong si Merle kahit anong mangyari hindi tatabay Diba? Hindi ganun. Huwag ganun. Paniwalaan na natin ang Biblia. Mas mahina. At tulad niyo, may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan. Pumasok lang sa akin, may karapatan sila sa buhay na walang hanggan. Sabi ko, para magiging dahilan pa yung asawa ko, para ako hindi maligtas dahil sa pagtrato niya. Hindi, ginagawa ko lang para mas maliwanag. Hindi po ganun si pastor. Para lang mas maliwanag. No? Parang ako pa hindi maliligtas Diba? Dahil sa ginagawa ng asawa ko sa akin. Kasi hindi nga niya nakita na mas mahina ang babae kumpara sa lalaki. Pero pag sa katotohanan ng mundo, ang sabi daw po, ang lalaki ang mahina. Mundo yun. Kaya marami daw po nagpapakamatay, nagsusuicide. Kasi nga, yung mga lalaki hindi nagsasabi ng kanilang salobin. Kaya nga, iyan ang problema. Pag ang mag-asawa, hindi po nagsasabi sa isa't isa. Kaya nga komunikasyon two-way. Two-way. At yung lalaki, walang hilig makipag-usap sa kanyang asawang babae. Paano magiging maayos ang relasyon? Huwag kang aasang ang relasyon gagaling o gaganda. Kaya problemang pera, problemang emosyon, problema sa anak, pinag-uusapan. Hindi lang pag problema ng something na gusto maghinga ng asawa mo, hindi makapaghinga.
Kasi wala ka naman eh. Wala kang ginagawa. Yun na lang makinig, ay ayaw mo. O nakinig ka nga, hindi ka naman nagsalita. Hindi ka naman nagsalita, sana gumawa ka. O walang narinig na salita sa'yo, walang feedback. Gumawa ka na lang. Alam mo, love, ganito kasi yung nararamdaman ko eh. Sana hindi mo sinasabi nagdadrama ako. Kasi ito talaga. Hindi ako makahinga. Nakinig ka nga, ano ginawa mo? May ibsan ba ng, oo, mahga yung listening. Pero mas maganda. Eh, anong gusto mo? Gusto mo bang pa-check up na kita? Sabi daw po, isa din sa narinig ko sa mga pastor sa FB. Pag daw ang asawa niyo, palatandaan na hindi kayo mahal ng inyong asawa. Pero wala yan dito. Ano? Pag nagdadamot siya sa'yo. Parang ganit na ganit kang regaluhan, ganit na ganit kang i-date. Diba? Parang sakto lang. Diba? Dapat po, palatandaan yan. Pero wala yan dito. Amen. Dapat hindi tayo ganun sa asawa natin. Ako, alam ko, natatandaan ko lang sa asawa ko. Sabi ko, ayokong kakain ako na hindi nakain ng asawa ko. Nyari, nakakain ako ng masarap doon. Sabi ko, alam mo, nakakain ako doon. Kain tayo doon. Gusto ko matikman mo yun. Yan. Sabi din ng anak ko, ewan ko kung nagkaroon ng pagkakaintindi yung asawa ko. Sabi ng anak ko si Jeremiah, Daddy, naiintindihan mo ba si Mami? Bakit? Ay, papamasahe. Eh, ayaw niyayakan ko ng papamasahe. Ay, gusto'y kasama ka, naintindihan mo ba yon? Sabi lang ni Jeremiah, ayaw niya siya lang, magpapamasahe, gusto kasama ka lagi. Isa kasi, napakaya nga ng gettings natin o sadyang hinihinaan nyo lang, siya yung gumastos. Hello? Parang nakaka-relate na. Konti ba? Nakaka-relate ba? Konti. Di ba? Konti. Tandaan ninyo, huwag tatanggalin sa inyong kalendaryo ang mag-date kayo ng walang kasamang anak. Pero date na may kabuluhan. Hello? Gawin nyo. Kayo naman ay yung magpagpa-Facebook nyo na yan, mga lalaki. Napupuyat kayo kapa-Facebook. Yung may matututunan ka naman. Hello? Ako napakahilig ko sa relasyon. Sa totoo lang, relasyon sa asawa, sa anak, sa Diyos. Yung lagi yung piniplay ko. Paano yung relasyon? Kaya nakakatuwa yung couples, di ba? Kaya ayoko mag-diskusyon dun eh. Kasi may tanong nga ganun eh. Ayoko ng tanong na yun na gusto ko yung heart-to-heart kami mag-uusap doon. Tapos kung hindi man sagutin ng asawa nyo, pagpasa Diyos nyo na. Ayaw niya sagutin eh. Gusto mo magbago. Ayaw niya sabihin kung ano dapat baguhin sa'yo. Ano? Tama ba ako mga nanay? Ang daming reklamo sa'yo. Ayaw naman sabihin kung anong dapat baguhin sa'yo. Paano ka magbabago? Ang mga Kristiyanong babae, asawa, babae, magbabago yan pag sinabi ninyo. Hindi yung dadaanin pag galit na kayo. Tsaka nyo sasabihin, oy, ikaw obsessed ka. Oy, ikaw demanding ka. Ay, di mo pinaunawa eh. Bakit ako ganun? Ako, gusto ko mabago ako. Kasi sayang naman panagpagura natin para maligtas. Wala naman tayong pagbabago sa buhay. Diba? Aral tayo ng aral sa salita ng Diyos, wala naman mababago sa buhay natin. Magaling lang tayo sa mga tao. Pero sa totoong buhay, hindi tayo magaling. Magaling lang tayo sa iba. Pero sa ating mamahal sa buhay, hindi tayo magaling. Nagagawa mo sa iba, pero sa totoong buhay sa anak mo, hindi mo nagagawa. Nakakatakot. Pag ganun yung ating muka bilang Kristiyano. No, mula sa talatang ito, makikita natin ang pag-ibig at paggalang na dapat makita sa asawang lalaki at asawang babae. Both side naman po yan. Kung mga katangiang na ito ay nasa mag-asawa, nasa ating pareho, no, sa mag-asawa, yung otoridad, pangunguna, pag-ibig, papapasakop, ang sabi, walang magiging problema. Walang magiging problema. At ayaw natin ng gano'n, di ba? Gusto natin laging smooth lang yung buhay natin. Si Hana magkakaroon ng anak, lalaki ang anak. Wag kayong mag-aaway sa harap ng anak.
Wag na wag. Wag na wag. Kawawa ang bata. Amen. Wag na wag po. Kung paano pinatrato mo ang asawa mong babae, yun ang gagawin ng iyong anak. Kaya ipakita mo ang tamang pagtrato. Alam niyo po, pag sister Ama talaga tumayo, medyo mahaba, lalo na po ito ngayon. Pero napakaigsi po ng aking ginawa. Alam niyo po, dalawa lang po itong ganyan. Yung dalawang ganyan lang. Oo. Pero humahaba dahil sa karanasan. Dahil ang karanasan, naniniwala ko, best teacher. Ang nanay ko ganun eh. Hindi ko hinangad yumaman. Kasi ganun yung nanay ko. Nak, tingnan mo lang buhay ni Ishel. Hindi mo hangari yumaman. Dahil masaya ang simpleng buhay. O, diba? So, karanasan yun eh. Kaya sabi dito, nabanggit ko na yung yung sabi yung pagsusulit sa asawa. Nabanggit ko naman. So, lagpasan ko na lang. Kasi ang kabiguang gampanan, sabi, ang tungkulin bilang spiritual na tungkulin sa asawa, magkakaroon ka ng parusa, consequence. Pag ang asawa nyo, pero huwag niyo maintayin. Bakit hindi pa pinarusahan yung asawa ko? Huwag naman natin intayin yun. Pero mangyayari po yun. Pag yung tungkulin niya ay hindi niya nagampanan, sabi nga sa aklat ng 1 Timoteo 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak pa lang yun, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masalpa sa mga walang pananampalataya. Kaya kung kumaliga ka sa asawa mo, sakto-sakto lang, wag naman. Pasayahin natin yung ating mga asawa. Kaya ang isang lalaki ay gumagawa ng paraan para matugunan lagi ang kailangan ng asawa. Para magkaroon ka ng submissive na asawa, pakita mo ang tama mong respeto, pagmamahal sa iyong asawa. Punta tayo sa gawaing bahay. Eto na. Habang ang asawang lalaki maaaring tumulong naman sa kanyang asawa at mga anak sa paggawa ng gawaing bahay. Ako natutuwa ko kay Abby. Ganun pala yung kanilang, schedule ng house chores ba ang tawag doon? Teacher. Ayan. Diba? Alam ko sino maghuhugas sa gabi, alam maghuhugas sa tanghali. Kasi ang asawang lalaki, parang ang akala nila, ang asawa ay utusan, katulong. Trabaho niya maglaba. Alam niyo sa tanang buhay ko, hindi ako pinaglaba ni Pastor. Salamat kay Pastor. Kaya yung kamay ko sa Japong hindi makapal. Kasi nga hindi naglalaba eh. No, maglaba ako ngayon na lang. Ngayon na lang ako naglalaba. Hindi na rin magkukuskus kasi paglabas na, sasampay na lang. Diba? Pero sa tanang buhay ko, si Pastor po naglaba. No, hindi po niya ako pinariapan sa paglalaba. Tinutupad niya yung sinabi niya. No? Tinutupad po niya yung sinasabi niya na naglalaba siya. Kaya pag sa gawaing bahay, dapat, tawag dito, may pag-uusap din. Tulad niya, magkakaanak si Danica, si Jap. Huwag idadahilan yung ko. Talong ko sa bebe, ikaw maghugas. Alam na akong kakalong, ikaw maghugas. Dahil tamad lang maghugas, diba? Padadahilan pa yung baby. Uy, naririnig ng baby yan. Yung isa siya nakakapakinig na ipagkalong mo pa. Ang tamad pala ni Papa. Ayaw maghugas. Pero salamat, kinakalong ako. Diba? Nakuha nyo, dapat may pag-aayos po. Hindi pwede na, o sabihin natin, kasi merong house band, diba? Na ang kumikita ay babae. Wala masama doon. Pero tiyakin mo lang, as a house band, natutupad mo yung tungkulin mo. Para hindi ka kahiya-hiya bilang asawang lalaki. Nakuha niyo po? Kasi kalimitan ngayon ang kumikita, babae. Pero hindi po masama yun. Pero tiyakin lang ng lalaki na yung tungkulin niya as a house band ay nagaganap niya. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, kasi sila Jap ay, ang naghawak ng pera ay si Jap. Sabi ni Danica sa akin, kwento ni Jap. Kasi mas magaling daw mag-budget si Jap. O, di ba? Wala din masama doon. Basta na pag-usapang maganda, yun naman ang sabi ni Clem Guillermo eh. Kung sino mas magaling mag-budget, siya yung maghawak. Di ba? Nasa pag-usap na mag-asawa yan. Yan. Ang Kawikaan 31. Ang sabi, lahat doon nakatangian ng isang babae ay binanggit. No, ngayon natutupad ko na. Kasi pag nagsisermon si pastor, pagpatungkol sa nanay, pag binanggit ang nanay, madaling araw pa lang, gumigising na, at inahanda mga pangailangan ng kanyang sambayanan. Wala po ako doon. Hindi ako kasali doon sa mga dakilang nanay, di ba?
Pero ngayon, kasali na ako. Di ba? Madaling araw pa lang. Alas 3 pa lang, alas 3:30 ay pala pe-pray. Di mo, ngayon ay nagluluto na rin ako kasi super busy na si Pastor. Kaya nakakapagluto-luto na rin ako. Pero alam niyo, napaka-answered prayer talaga ng Panginoon. Pag dumulog ka, tandaan niyo ang luha ng mga ina. Powerful. Pag yan umiyak, kawawa ka. Ganun na, parang ganun, ano? Di ba totoo po yun? Sabi ko, Lord, medyo, parang di magandang kondisyon ng health ko. Sana maging masipag asawa ko. Sana magluto siya na magluto. Kasi marami na maluluto. Alam mo, gumawa siya ng gumawa. Halos hindi na tumigil ng pagluluto ng araw na yon. Totoo po. Tapos yung inaawit kong paglilinis doon sa poso namin, ginawa din. Sabi ko, galing. Ang galing talaga. Sabi ko, ang galing ng prayer. Pero kasabay noon, habang nagluluto ang daddy, ang dami kong piniplay na patungkol sa asawa, paano paligayahin yung asawa. Sabi ko, maganda rin pala yun. No? Sabi, dapat ang asawa nyo ganito. Dapat ganito yung tratuhin ang asawa nyo. Dapat ganito yung paligayahin. Lalong effective. Huminto na siya. Alauna na yata. Oo, parang give me 5 na yung mga 1:30 na. Lord, salamat. Diba? Ang iyak ng ina, ng asawa, naniniwala ko, may kapangyarihan. Pag yan ay lumuha na, ay wag ninyong paluluhain yan. Pag lumuha yan sa Lord, no, ang Diyos ang bahala sa inyo. Amen po ba? Ayan, meron po akong papanoorin sa inyo. Kasi submissive wife tayo no? A submissive wife, mangyayari lang pag ginawa nyo po itong mapapanood ninyo. Panoorin po natin. Wala nga lang sound. Ayaw parinig sa mga asawang lalaki. Ayan. Madali po kasi makakreate ng submissive wife. Madali po talaga. Kung gagawin lang ni Mister, yung bahaging yun na sinasabi ng lalaki. Bagamat hindi siya nag-play, no? Sayang. Napakaganda pa naman nung sinasabi. Hindi ko alam kung naipasa ko. To parang kay Jom ko lang to naipasa eh. Kay Jom. Kasi lahat ng tatay pinapasahan ko. Doing those words that put her down, that judge her. But if you want a life full of peace, full of husbands, realize this. Your wife is soil, and your words are seeds. Everything that I say to my wife goes into the soil, and it's going to produce me a harvest. Now, if you want a harvest of anger and frustration and judgment and condemnation, then keep doing those words that put her down, that judge her. But if you want a life full of peace, full of joy and fulfillment, then plant different words. Plant encouragement, plant hope, right? Plant exciting things into her. Make every word that comes out of your mouth build her up. Tell her how awesome she is, how beautiful she is. Remembering this, I pick my harvest. So if I don't like my harvest that I've been getting in my marriage, simply change the seed. Change what you say to her. Change what you say to yourself about her. Change the words that come out of your mouth, and the harvest will reflect everything that you say. Find ways to tell her how beautiful she is on the inside and out. She shouldn't be able to walk by you without you saying, man, you are beautiful. Man, my wife is gorgeous. How did I get a wife like you? Thank you, honey, for all that you do for the home and the family. Find ways to say thank you, ways for gratitude, ways for praise. Find ways to lift her up, build her up, encourage her up. And you will find that you have the power to change the harvest of your home. Amen. Sino po may nakuhang aral ng mga lalaki? Pwede po magtanong. Ay sige, Konsehal, ano pong nakuha ni Konsehal?
Amen. Salamat, Konsehal. Diba? Kung gusto nyo ang asawa nyo ay may balik na maganda sa inyo, ganda nyo yung pagtatanim niyo sa inyong asawa. Minsan kasi mas malimit nakikita yung mali kaysa yung maganda. Why not mag-focus ka doon sa maganda? Sabi pa doon sa uli, di ba? Matuto na tayo mag-appreciate. Kung hindi mo ugaling mag-appreciate, aralin mo. No, aralin mo mag-appreciate. Hindi mo ugaling mag-thank you, aralin mo na mag-thank you. Di ba? Thank you, Laba. O thank you, Danica. Thank you, Sister Edith. Thank you. Di ba? Hello? Oh, gusto kasi natin ng submissive wife. Dapat ginagawa natin yung tamang pagtatanim sa kanila. Mas makita yung magandang side. Huwag lang yung pangit. Ulitin ko, ang asawa kakampi, hindi kalaban. Ito na. Pasok na tayo. Para maging submissive ang inyong asawa, ang sabi sa Efeso 5:25, mga asawa, mahalin niyo ang inyong asawa tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia, binigay niya ang kanya sarili para sa kanya. Kaya ang unang gagawin natin, mahalin ang asawa. Sabi niyo nga, sa asawa niyo, kung katabi niyo, mahal kita. Baka kanina, hindi niyo nabate, kalapit niyo na. Happy Mother's Day, hindi niyo nabate. Hindi nga po, pero tayo. Hindi ka nag-iisa, maganda yan. May kasama ka. Di ba? No? Kahit nung linggo, binati ka naman linggo, hindi rin. Ngayon lang. Sige, pero tayo, okay lang yan. Di ba? Di ba? Kaya na pala yun. For whole life pala yun. Kaya dapat ay marunong tayo magsalita sa ating asawa. Mahal kita. Diba? Lagi sinasabi, I love you. No? Ako lagi akong sasabi kay pastor, pag nag-kiss siya sa akin, aalis na siya, pupunta munisipyo. Kikiss yan. Kaya ingat, love you. Yan. Motivate. Kahit wala na yung love. Pag sinasabi yung love pa rin, ano yun, nangyayari yun. Hindi, totoo po. Kasi pag inalis nyo na yung I love you, napakahirap na. Wala na. Wala nang love between. Kaya lang kayo nagsasama, yung salitang nagtitiisan, oo, parte yun ng pag-ibig, pero hindi maganda yun. Ibang klaseng tiis yung sinasabi dun, love is, ang pag-ibig ay mapagtiis, mapagbata, di ba, mapag-unawa, puno ng pag-asa. Hindi yung ibig sabihin, magtitiisan na lang kayo. Hindi yun. Ibang klase yung sinabanggit doon. Bagamat totoong ganun na yung nangyayari, pero hindi dapat yun ang mailakip sa mag-asawa na nagtitiisan. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Ipakita, ipadama naman. Tapos sasabihin nyo, kaya ako ng babae. Wala ka namang kalambing-lambing. Kasalanan mo, baka hindi ka naglalambing. Napagod ang kalalambing sa'yo, hinintunan niya. Dahil di ka naman nagre-response. O diba? Hindi dahilan napalitan ng asawa dahil nagkulang siya. Ang tanungin mo, nagkulang ka. Hindi kasalanan ng isa yan. Kaya nga sabi, doon sa awitin, di ba? Hindi nagagawang mag-iisa. Ang mag-asawa lahat, lagi magkasama sa paggawa. Kaya nga nabuo ng bata Diba? Hindi ba gagawin mag-isa yun? Lahat ng bagay para gumanda ang relasyon, laging magkasama, laging nagkakaisa. Kaya nga, unite. No, pinag-isa ng Diyos, di dapat mahal, panoorin ko lang ito. Panoorin po natin to. Bakit kailangan ng yakap ang mga babae? Ano ba ang mga benepisyo nito sa kalusugan? Number 1, ayon sa science na ang isang yakap sa isang araw ay nakakatulong para ma-maintain ang kanilang kalusugan. Number 2, ang babaeng niyayakap ng madalas ay nakakababa ng blood pressure. Number 3, mabuti rin ito sa kanilang puso. Number 4, pinapalakas ang kanilang immune system. Number 5, kapag niyayakap mo ang iyong mahal ay nagre-release sila ng dopamine at serotonin sa kanilang utak para mapaganda ang kanilang mood. Nakuha nyo? Mahalin na asawa.
At isa sa bahagi ng hindi lang I love you, may yakap pa. Di ba? Nakita niyo po yung benepisyo? Nakita niyo po? Ngayon, eto lang. Pag hindi, wag mo kayo masaktan pag nangyari yun. No? Pag hindi yan ginagawa ng inyong asawa, wala na po love. Naglolokohan na lang kayo. Wala po kasi sinabi doon pag matanda na wala nang yakapan. Oo. Ayaw ng babae. Ayaw. Oo, tama. Tama naman daw po. Ang may diferensya, yung kapartner. Kaya nga ko sinasabi Kaya nga po sinasabi ko, hindi pwedeng ginagawang mag-iisa. Kaya lagi nyo ilagay sa isip, hindi pwedeng magawa yung nag-iisa. Ano? Iba po ang yakap sa unan. No, yakap sa teddy bear, wala po yan. Sabi nga nung anak kong bunso, iba ang hilot ng asawa at ng anak. Naniwala po ba kayo doon sa sinabi ng bunso? Maganda talakayan natin. Ano? Wala nang... Iba naman pinupuntahan pag nang hilot. Pero okay din yun, mas maano nga daw yun sa takbo, sa running o sa walking. Punta doon si Merly kasi para ka doon nakapag-gym noon. Pag ginawa niyo yun, sumobra sa hilot. Ayan. Pero totoo po yung sabi ni Sister Edith, iba ang hilot ng anak sa asawa. Oo. Kaya lang pag medyo may kabingihan na yung asawa natin, palagpasin na lang natin. Baka hindi niya narinig. Baka hindi niya narinig. Ano? Ayan. So, natutunan na tayo. Kaya kung ayaw niyo magkasakit yung asawa niyo, wag masasakitin, yakapin. Yakapin, kahit wala ng ganyan. Sabi kasi ng asawa ko, nung medyo bata-bata pa kami, wala mo masyadong bata dito, sabi niya, kahit dungaw na lang. Dudungaw na lang daw, mamimintana na lang. Kung yung mamimintana at saka dudungaw. Parang di naman niya ginawa. Yung mamintana at manungaw. Sabi, di ba? Kaya nga, pag ganito at di na ginagawa yung hug, hindi na ginagawa sa inyo, gusto na niya kayo sumalangit. Simple lang yung nun. Ano ibig sabihin niya? Kasakit ka na. Tandaan niyo, pag ganyan, pwede ba? Ganon. Sigurado ka doon. Sigurado ka. Hindi ba nahalata lang yung mga anak na, para magkaibigan na lang kayo. Para magka-roommate na lang kayo. Di ba? Kaya wag na wag po. No, wag tayo magkaroon ng dahilan sa gustong ipabatid ng Diyos sa atin. Kailangan natin yan. Psychology na, parang psychology. Sinabi na nga po yun bukod pa ang salita ng Diyos. Sa pagmamahal, hindi pwedeng nawawala yun. So sabihin natin pag tumanda, nawawala na yung sex na sinasabi. No? Pero yung yakapan, yung halik, yung ba naman napakahirap pang ibigay. Mahirap po ba ibigay yun? Kahit sabihin natin, wala nang ngipin Kahit walang ngipin yan. Wala pa ba ng ngipin sa halikan? Diba? Di naman. Diba? Tandaan niyo, pag hindi po ginagawa yan, gusto na kayo sumalangit nawa. O kung hindi man, hindi na kayo mahal. No, nagsasama na lang kayo kasi kailangan. Ano? Pero pangit, no? Pag kailangan lang. Ayan. Ang kasunod, pagtapos mahalin, unawain natin sila. May mga babae kasi, tupakin. Ayan.
Parang doon napatapat pa, no? Kasi sabi, unawain, sabi, mga asawa, mabuhay kayo kasama ng inyong asawa na may pangunawa. Sinabi po yan sa unang Pedro 3:7, may pangunawa sa ating mga asawa. Ang dami nang ginawa sa bahay, ang anak ay ganito pa, tapos kayo, gusto niyo pang uunawain kayo. Abay, mahiyahiya naman. Kayo naman ang umunawa. Pwede yung pagdating sa bahay, kahit pagod din si Paul, sabi, siya, tulog muna. Ano ba endearment ninyo? Ay, tulog muna. At ako na muna sa bata, ikaw pahinga muna. Dapat may ganong sitwasyon pag nagpapalaki ng anak. Hindi yung lamang na lamang ka. Ikaw yung lamang sa pahinga, lamang siya sa pagod. Dapat hindi po. Kaya nga sinabi, mag-asawa. So, magkaroon tayo ng pag-unawa. Binanggit po yan sa unang Pedro 3:7. Ang babae, sabi nga, ang babae daw, ganito sa quote. Ang babae, pag tama sila, tama talaga sila, walang duda. Pero pag mali sila, ano sabi? Tama pa rin sila. Sapagkat ang mga lalaki ay talaga namang mali. O, basahin nyo. Wala, hindi ko nalista. Female. Ang lalaki ay mali. Lagi silang mali. Diba? Totoo po yan. Pero hindi naman. Yan po lang ay sabi ng mundo. No? Lagi silang tama. No? Kasi pag hindi daw sila ginawang tama, tatamaan ka. Diba? So yun po, ang kasunod ay igalang sila. Igalang natin ang mga babae. Paano ba paggalang sa babae? Nung mag-boyfriend pa lang kayo, yung may mga kotse, ipabukas-bukas pa kayo ng pinto. Diba? Na, pinagbubuksan pa kayo ng pinto. Ay ngayon, ala, kalaki mo na, bukas na eh. Bukas na eh. Diba? Ay, wala nang ala-alala eh. No? Ang sarap pumanood ng Korean novela. Ano, doon ko lang nakita yung ganyan, yung gumagayon. Bago papasok sa kotse. Ganun pa yung lalaki. Mauntaw, ang hirap, nood ka ng Korean. Wala kang natutunan. Sa ganda ng mga pinapanood mo. Napakaganda po manood ng Korean novela. Grabe magmahal sa asawa. Ay, puro kwentuhan eh. Hindi po, sa totoo lang, ang sarap po talaga. Kaya nga na-addict yung mga Pilipino, pero hindi nila ginawa yung ginagawa ng napapanood nila. Di ba? Dapat yung paggalang natin sa asawa, gano'n na lang. Di ba? Hindi yung pag may nagawang mali eh, ayan, tanga-tanga mo. Katangahan mo. Mga gano'n salita, ang sakit po nun. Parang kayo hindi nagkakamali. Ito pa nga ang kagandahan sa babae, ikaw na nga yung mali. Ikaw pa yung umaalo. Saan ka nakakita ang ganung babae? Ikaw na yung may kasalanan. Ikaw pa yung nililigawan. Dito lang yan sa Church of God's Miracle. Yung nagkakasala na yung mga partner natin, nililigawan pa natin. Ikaw pa yung sising-sisi. Hello? Kaya napakapalad yung pag nakakuha kayo ng mga babae sa CGM. Mga dakilang tanging ina. Tanging ina talaga. Nagkasala na ka-partner mo, ikaw pa nagpapahinuhod, so kakakita ng ganun. Ay sa mundo, pag nagkasala ka, tsapwera ka. Diba? Pero may sinasalang kang Diyos. Diba? May sinasalang kang Diyos. Nagtuloy ang pakikisama mo. Hindi dahil nagtuloy ng pakikisama ang asawa mong babae, uulit-ulitin mo. Pag alam mo na iyon na ikinatatampo niya at kinagagalit niya, iwasan mo naman. Ikaw na nga naglamat eh. Ikaw pa malakas ang loob, paulit-ulit. Nilamatan mo, tama na. Nakukuha niyo po ba? Meron pa hindi ko na lang pinanood yun eh. Kung ano yung ayaw ng asawa ninyo, na gawin ninyo, huwag nyo nang gawin para maayos ang pagsasama. Bakit kasi kaya ako nagpalit ng asawa, ang asawa ko walang ang tawag doon? Wala nang figura, pangit na. Eh ngayon, binibigyan ba ng pampaganda o kasama sa budget? Di ba? Kasalanan nyo. Bakit hindi nag-aayos yan? Hindi nyo pinibili.
Buti kung may anak kayong bumibili nun para sa inyo. Diba? Buti na may anak ako bumibili ng aking pampaganda. No? Nagsusupply ng pampaganda. Ay, yung asawa, naghahanap na maganda. Hindi naman pinapaganda ang asawa. Hindi kasalanan nyo. Diba? Sasabi mo, ba't ka naghanap? Kasi mas maganda yun. Tsaka mas bata yun. Mas ano yun. Diba? Ang dami mong dahilan. Isa lang dahilan. Gusto lang magkasala. No? Gusto mong pasaya ng sarili mo, ayaw mong pasaya ng asawa mo. So, kasunod, alagaan natin sila. Alagaan. Nakatatlo na ba ako? So, nakatatlo na ako? 2. O, sige, panood natin yung patatlo. Ito yung alagaan natin sila. Your wife is a beautiful flower. Now, a flower, when it's closed up, cannot bloom in a wrong environment, in a harsh environment, in a cold environment. It can be so beautiful on the inside, but no one gets to experience it because of the environment, and that's your responsibility. Your job is to create an environment in which your wife can bloom. What does that mean? It means that my words are positive and builds her up. If my words are harsh, if my words are cold, if my actions are neglecting, or if my actions are putting her down, then you won't get to see the beautiful things that are within her. And so if I want to pull out the best in my wife, if I want to pull out the most beautiful things, then throughout the day, I have to find ways to encourage, to build up, to make her feel like she's amazing, to appreciate her. All the little things and big things that she does. Send her texts and go off to work in the day with a kiss and an encouraging word. Come home excited and happy, not down and depressed. You're built for whatever you conquered that day. And the bigger thing to conquer is when I come home to be happy, to be encouraging. Find ways to do special things for her. And here's what's going to happen. You'll find that closed up flower that has so much potential and beauty on the inside of it begins to blossom. You'll begin to see something that is beautiful in your home because you chose to create an environment in which the flower would blossom. Amen. Naunawa po ba? Ikaw yung magkikreate, yung lalaki. Para yung asawa mong babae mag-blooming. No? Hindi sinabi, bahala ka sa sarili mo. Hindi, ikaw yung magkikreate ng good environment sa loob ng bahay. Para yung asawa mo, lagi mong ng excited din sa'yo. Pag umuwi asawa ko, excited para kung di kami nagkita ng ilang araw. Sabi nga ng ate ko noon, sabi, ma, lagi ka na lang hindi na nagpapasyal dito. Lagi mong sasabihin, papaalam ako kay Rod, papaalam ako kay Rod. Kasi siguro ko natawag na obsess no? Dahil laging papaalam kay Rod bago makaalis. Pero okay, lumaya na sa obsession ang lingkod ninyo kasi mas mahal na ang Panginoon. Diba? Kaya salamat sa Lord. Wag din sabihin na dahil sobra ka mahal ng asawa mo, ayaw mo ng ganong klaseng pagmamahal, gagawa ka na lang ng kalokohan. Hindi rin yung dahilan. No? Hindi rin yung dahilan. Pag-usapan nyo, mag-asawa, upuan ninyo, saan ako kulang, i-build natin ng maayos. Gusto mo ba ganito? Gusto mo pala ng ganitong babae. Diba? Yung nagsasayaw muna bago nagtatabi. Di gawin mo yun. Sinasayaw ang kanyang, di ba yung sabi yung number 2 daw? Grabe daw magmahal, manglingkis. Di gawin mo yung ginagawa ni number 2. Ano ba ginawa ni number 2 mo? Ay, ganito. Ay, siya, di gagawin ko. Ay, kaya ko rin naman yun di ba? Sumasayaw pala yan di sasayaw din ako. Di ba? Nasa pag-uusap po para walang mangyaring third party sa loob ng pamilya. Kahit anak, hindi pwedeng third party yan. No? Dapat lagi nabibigkis ng pagkakaisa kahit may anak na. Pero tanda natin, mas mahal natin ang mag-asawa kaysa yung anak. Kasi minsan, pag may anak na, nakapokus na lang kay baby. Kasi si baby, puro si baby na. Nawala na yung unang baby. Diba? Nawa kay Jom, si baby pa rin niya yon, si baby. Baby ba, tawagan niyo na, baby. Dapat baby pa rin niya si Sheila. Kahit may 3 na silang, 3 na ba? 4. 4. Ano ba? Nagkamali ba ako? Siya pa rin yung baby mo. Diba?
Kaya nga may tawagang baby, na? Kaya, yon. Dapat may endearment po kayo. Develop your endearment, no? Sa mag-asawa. Kasi maganda po yung meron tayong tawagan. Ano? Maganda po yung baby. Love. Sino pa love? Tapos, may tawagan. Apam. Ayan. Papaumamaw. Papam. Pam. Hindi ko alam kung anong sabi ng pam. Basta pangit. Pang. Yung aking purpose noon, tawag daw niya sa asawa niya, ga. Tapos, be. Pag umaga, ga. Pag gabi, be. Yan. Kaya, dalawa yung tawag niya. I-develop natin yung endearment, napakaganda po noon. Na sa ating mga asawa, meron tayong tinatawag sa kanila. Kasi napopossess din yun eh. Kung ano yung tawag mo, nangyayari yun eh. Ewan ko kung nangyayari kay Sheila, kasi baby yung tawag. Na bini-baby siya ni Jomar. Baby nga ba? Baka nagkamali ako. Oo. Hindi, totoo yun. Habang yun ang tawag mo sa kanya, ginagawa yun sa iyo. Di ba mga asawa kong tawag niya sa akin, love? Sobrang love ako ng asawa ko, di ba? Hindi yan nauwi na walang uwi sa akin pag umalis siya ng bahay. No, kahit konti, may uwi yan sa akin. Di ba? May uwing kiss. Ano ba iniisip yung uwi? Kiss. Kiss. May uwing kiss. Di ba? Ayun po. Kaya gandahan nyo yung tawagan nyo. Dapat may magandang ibig sabihin. Kasi yun yung mapoposes nila. Poposes? Ayan. So, ayan po ang ating patungkol para tayo magkaroon ng submissive wife. Dapat ang asawa marunong magmahal, gumalang, mag-alaga, mag-unawa sa kanyang asawang babae. Magkakaroon ka ng submissive wife. Kung wala nun, sorry ka na lang. Huwag mo ipag-iitan na laging sasubmit ang asawa mo, meron ka namang nakakaligtaan, ibigay para sa kanya. Paunorin natin ang huli. Doon po tayo magtatapos. Men, make Mother's Day special for your wife or the mother of your children. It needs to be a special day. Your children need to see the value that mom has. Oftentimes many problems of disrespect come in the teenage years because we haven't done all the little things to show the value. So what does that look like? It means that I get my kids that can't drive and we go down to the store and they each pick out a card. And when they get the card, they're going to go home and they're going to write something special. Now, I love you, Mom. They're going to take some time, write me a paragraph of what Mom means, what you're thankful. I'm getting my children focused on the good things of Mom, which is very positive. But I'm putting an intrinsic value of how important she really is. Make sure that they buy her something, right, with their own money. And if they don't have money, you subsidize it. Now you're going to have to help Dad clean the garage. You're going to have to do this or that, because there has to be, in a sense, I'm putting some money and some time and some effort in for Mom. And then on the day, we do something very special. And I want to also talk to you single men out there, right? Your kids should honor your ex. Doesn't matter about your relationship. It's still the best thing for them. I don't do what's best for me. I do what's best for my children. And you may not get along with her, and you may not enjoy her. I don't care. Because the best thing for your children is to learn to honor their mother. And so you do the exact same thing. Take them out. Make sure they get a gift. Make sure they're doing something to make it memorable and amazing for the mom. Do this, and you'll be putting honor inside of your children, or the value. Tapos na. So, bigyan natin ng parangal ang ating mga asawa o yung mga anak. Kung meron pang nanay, bigyan natin sila ng magandang parangal. Hindi lang sa mga, sabi nga, hindi lang sa gift. But, naalala ko lang nung humihingi ako ng tribute sa aking mga anak. Pinakamahabang tribute, si Japet, hindi pa nga natapos. Nakasave pa rin sa phone ko. Sabi, Ma, hindi ko pa tapos. Pag may trabaho pa ako, nasa Dubai pa siya noon. Ang haba. Parang anong tawag doon, yung panahon natin, yung Reader Digest. Yung ganyan, manipis na babasahin. Ganyan yung kahaba yung sabi ng anak ko. Halos hindi ko na natatandaan yung mga sinasabi niya. Ma, nung ganung edad ako, wala mo, ganyan. Ano ba yan? Hindi ko matatandaan yun. Kasi sabi ko, ayoko makarinig ng tribute. Hindi na kasi maririnig ang tribute pag patay na. Diba? Mostly, pag tinitribute ang nanay, o sa yung mga pagpatay na, diba? Nasabi, maalala mo pag buhay si nanay, ganito, ganyan.
So sabi ko, gusto ko, ang gift ko ngayon ay tribute na buhay pa ako. So kahit kung hindi man nyo sabihin, ay i-text nyo na lang sa akin o i-chat nyo na lang sa akin. So ang pinakamahaba ay kay Japet. Hindi pa tapos yun. O kung naalala niya, hindi pa daw yun tapos. Haba naman, dami kong binasa. Sobrang haba nung kanyang tribute sa akin na hindi niya malilimutan. Kaya salamat na yung mga bagay na hindi natin malilimutan sa ating mga ina, suklian natin ng tama. Sabi nga, hindi naman laging about gift. Hug. Minsan kasi, pag kulang na sila sa hug ng asawa nila, baka naman bumawi sa mga anak. Minsan isipin din natin yung baka hindi na nahahag ni si mami ni daddy, ako na lang mag-hug sa kanya. Diba? Minsan naghahanap tayo ng hug sa ibang tao, kasi kailangan naman natin talaga. Nawa ay puna natin yung simpleng bagay na yon, hug and kisses, ay hindi mawala para sa ating mga nanay at mga mahal sa buhay. So tayo po lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. So salamat po, nawa po ay may natutunan tayo. Kaya pala dapat magkakaroon lang talaga ng submissive wife kung ang lalaki ay napunan ang pangangailangan ng kanyang asawang babae. Yan. Hallelujah. Sobrang kaibuti mo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang naging lakas ko ngayon, naging boses ko ngayon. Salamat. Hanggang mamaya, asahan ko ang kalakasang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po na hindi kami yung Kristiyano na may tengang kawali. Na matapos pakinggan ang iyong mga turo ay binabaliwala ang lahat. Nawa lahat kaming narito, mapaanak, asawa o kung ano paman. Matutunan namin yung magkaroon kami ng komunikasyon. Napakahalaga sa relasyon ng komunikasyon. Matutong mag-usap para sa ikalalalim ng mga relasyon, ikagaganda ng relasyon, ng pagsasama, at magkaroon ng masayang pamilya. At magbumula yun tunay nga una-una sa magulang. Kaya bilang mag-asawa, ay matutunan namin ang bahaging ito. Huwag kami magsawang ipakita na bubuhayin pa kung namatay man yung pagmamahal. Ay buhayin ito, Panginoon. Pag-itingin ng pagmamahal na yon. Salamat na hindi lang kami magaling sa salita, kundi magaling kami sa paggawa, Panginoon. Kaya dinadalain ko po ang bawat ina, narito, bigyan niyo po sila ng tibay ng kalooban. Maranasan nila ang tunay na pagmamahal ng kanilang mga asawa at mga anak. Na hindi sila ituring na mga maaarting ina, kundi tunay na mga ina na nakikita at natatanaw, maging kalit-liit ang ginagawa ng kanilang mga ina. Salamat po, Panginoon, ang hiling namin bilang mga ina. Hindi kami maging mapabigat sa aming mga anak, maging sa aming asawa, kundi maging kagaangan kami sa kanila at maging kasiyahan kami sa kanila habang kami ay binibigyan mo pa ng lakas, Panginoon. Salamat po, minsan pa kung meron na ngailangan ng mga ina na yakap ng kanilang mga anak, at pong ipagkait ng mga anak ang yakap na yun. Siya magiging kalakasan ng mga nanay, O Diyos, na mayroong anak na nagmamahal sa kanila. Kahit sila ay may mga asawa na, O Diyos. Salamat, O Diyos. Makamit ng mga nanay na ito sa araw na ito ang magandang regalo or pagpaparangal sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, dahil ito'y dara ko sa atin.